ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dragkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gawa sa pagsaka sa presyo sa lana, sakit sa ulo sa pipila ka PUJ driver sa Davao City ang mga kolorom nga tricycle. Bagong fare matrix sa mga motorela drivers sa Cagayan de Oro City, aprobado na sa konseho. Lalaki patay ug kaubanan samdan dihang nadunggaban human miuwang sa mga lalaking nagrambol sa Pagadian City. Babaeng rider patay samtang angkas kritikal human mibangga ang gisakyang motor sa kasugat nga truck. Lalaking estudyante nga mitabok sa pedestrian lane sa Cotabato City samdan human mabanggaan og motor. Og 3 anyos nga batang lalaki gikalingawan sa iyang pag-ingkib sa lechon baboy samtang nag-ampo pa. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong padayon ang kalbaryo sa mga PUJ drivers sa Davao City sa sobra kamahal sa lana. Laing problema pa nila ang mga kolorom nga tricycle nga muagi sa ilang ruta. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sa padayong pagsaka sa presyo sa lana, parayon sab ang pagsaka sa kabalaka sa mga drivers sa mga pampublikong sakyanan. Kung usa kapait ang pagpamasada, atong sayron pinaagi nining report. Sa kalsada ang ilang panginabuhian, dili lang manibela ang gigunitan, kundili ang kinabuhi sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Apan unsaon naman lang, kung mahal na kaayo ang presyo sa lana, makaya pa kaha ug agwanta? Mga kapuso, karong adlaw sakay ta aning Route 8 nga gimanihuan ni Elias, no? Si Elias 20 years na siyang nagapamasada or isip usa ka public utility jeepney driver. So atong ubanan, no, si Sir Elias sa iyang usa ka tuyok, no? Taliwala karon nga perting mahala na sa presyo sa lana. Kaabag ni Elias ang asawa o sa barangay staff sa pagbuhi sa ilahang duha ka anak. Ang iyang ruta, Route 8 nga magsugod sa Torres. Karon alanganin na ang ihang kita tungod sa kamahal sa lana. Karong adlaw, laing hugna na sab ang gipatumang big time oil price hike. Tana tong pulo ka tuyok kan maulog lang siya og mga 390. So 390 lang tapos bawasan na karon sa krudo nga 2 ka litro, katang na to siya og tag 120. Umayno siya 240 daan sa tulo ka tuyok nimo makalimpyo na lang ka nasa mga 100 kapin. Dugang sab daw sa sakit sa ulo ang mga kolorom nga tricycle o bao-bao. Kolorom na sila. Pwede sila mamasayro diri nga areas Ihay, diha banda, pwede sila. Dili sila mula mo ato dito San Pedro, Ponciano. Ila man ang kargahon gikan diri gud sa City High padung diha sa Ponciano ana kay ila man kwaon. Ang ilaha man gong rason is parehas ra daw nang inabuhi. Wala man tay problema sa parehas nga nang inabuhi. Basta patas. Swerte-swerte lang kung mapuno ang jeep. Nabot na lang tag San Pedro, wala gyud taga punit. O dili ra man kay ako ra po zero, sila po do zero man po na. Sir, wala zero. Mingaw. Oh, napa iso, zero po ni. Punto po. Sir, mingaw. Ates kani omrang makakuha ta siguro. Minon ako makuha na to ni. Ali sir, ali ma'am. Nag-verbal man tagamay. Oh, makuha na to ni. Siguro tayo ka boss. Kakarga na gibig isa ha. Oo. Di ba? Damodo. Parehan ni sir. Kay maayo man butan man si sir din. Ihatag siya 15. Estudyante kanina siya. 15 pesos yung ihatag. Pila dapat ang estudyante is kuan ra maguna, Gis ra maguna siya kay murag nahulog man yata nag 10:40 pero mao na lang yung gina-Gis or 11 magdepende na lang sa estudyante pero kami basta estudyante Gis ra gyud ang ginakuha.
Sobra lagi, sir. Yan na kay Juan Manggod. Siyempre sila, taas ko lang ang gasolina ron. So, adjust ko ang mga ano, lahat ng... Siyempre di ba lalim mag-ano, ngayon ba nag-strike? Ang fuel subsidy, sir. Unsa may ko ni Moana, 5,000. Kanang 5,000 kulang ko na siya, pero dapat kung ako lang untay paistoryaon, dili na naku ko na siyang tabang, pero ang ako lang unta ba mas gwapo kita to nga dili na unta musaka ang kaya pangitan nila pamaagi nga dili musaka dinagko ang kanang presyohan ng crudo kay di na naputay sa hero. At least nakatuyok ta, isa katuyok na to para upat na to. Lugi ta ni nga kuan, lugi ta ni. Dapat kung diri na ka, dapat nakabulong ka. O dapat na bisag nakakarga lang gyud tag mga bisag mga 12 ka buok or napulo para dili ngon nga crudo lang tanan. O karon ako tekniko mamahaw ko dadto na lang sa alas 11 para masabay ang paniud ko. Naka 48 pesos si Elias sa usa ka tuyukan. Sa tibok adlaw nga pagpamasada, kapin 150 ngadto sa 200 pesos ang mauli sa pamilya kay mubayad pa sa renta sa jeep. Kung sa uban, sinsilyo lang. Pero alang kang Elias, daw nagsidlak na kini nga panalangin. Apan bisan pa man niini, kinanaling aksyon o dili lang pulong ang ilahang panawagan sa dili pa sila mapugos sa pagbiya sa ilang panginabuhian. Sara, sa karon wala pa masayod no kung kanus ang madawat sa mga PUV drivers ang ilahang fuel subsidy. Pero samtang wala pa na, parayon sila sa pagpaningkamot aron dunay mauli sa pamilya. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Bagong plitihan sa mga motorela sa Cagayan de Oro City aprobado na sa City Council. Mga motorela driver, managlahi ang reaksyon sa maong fare matrix. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human gituki sa sesyon sa Cagayan de Oro City Council ang sugyot nga dugang plitihan sa mga motorela driver sa syudad adlong Lunes. Giaprubahan na sa konseho ang bagong fare matrix. Magdepende ang usbaw sa plitihan sa presyo sa local pump price sa gasolina sa syudad. 10 pesos matud pa ang pamasahe nga ilang gitakda. Kung ang presyo sa gasolina anaalang sa 65 hangtod 75 pesos matag litro, 12 pesos sab ang pliti sa motorela. Kung ang presyo sa gasolina anaana sa 76 pesos hangtod 85 pesos ang matag litro. 13 pesos ang plitihan kung musaka sa 86 to 95 pesos ang kada litro sa gasolina. Apan pagpasabot ni Konsehal Salcedo nga dili pa sila mamahimong maningil sa 2 pesos nga usbaw sa plitihan. Ang rate nga gitan-aw kagapon napas 83 karon kay nag-increase naman og 90. Yes, sir. Sa tupat 13 na sila karon sa bago nga approved nga ordinance. Gikalipay sa mga motorela driver ang pagpasa sa ilang bagong plitihan tungod sa kamahal na gyud sa presyo sa gasolina. Apan aduna sa ipipila nga nagduha-duha pa sa pagpaningil sa maong plitihan. Tungod na sabtan sab nila nga apektado sab ang mga sumasakay sa maong fare increase. Okay na na sir, basta kada adlaw na imong ka piso o kwan, pagmahal sa gasolina na piso. O tingali, okay na siya. Na mo pliti og gis. Tawatong gyapon na mo kay wala man sa mo ingon sa pasahero nga dugang ini kay muna ni among kan plitihan. Pagpaklaro ni Konsehal Eric Salcedo nga kinahanglan pa nga mukuha ang mga driver sa bagong taripa sa LGU ay makasingil sa maong bagong plitihan. Antod nga dili sila makadawat og taripa sa pagkakaroon ang ilang pliti is napa sa GIS pero depende naman rin na pagsinabtanay sa pasahero. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka lalaki patay samtang higala niini samdan. Diyang miuwang sa mga lalaking nagrambol sa Pagadian City. Suspect ginapangita na sa PNP. Ani ang report.
Kita sa video ang nahitabong rumble sa pipila ka mga kalalakinan nga nahitabo sa Seaside Boulevard, Barangay Santiago, Pagadian City, Zamboanga del Sur, banda 9:45 Lunes sa gabi. Apan kamatikdan kining lalaki nakapula og t-shirt nga kalit na tumba. Samtang sa likod ni ini ang laing usa ka lalaki nga naglingkod na sab sa kalsada. Taod-taod, ang lalaki nakapula og t-shirt kalit mibarog og mipadulong sa mga nagrambol, apan kalit na sab kining natumba. Samtang sa laing video, gipalingkod na sa bangko ang lalaki nga gikan naglingkod sa kalsada. Nasuta nga nadunggaban di ay ang mong duha ka lalaki nga nasayrang maghigala atol sa rambol. Gilayon silang gidala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival ang lalaki nakapula og t-shirt nga nag-edad og 45 anyos kinsa residente sa Cotabato City. Samtang ang laing usa kritikal. Matod sa Pagadian City Police, nag-inom matod pa ang mga biktima sa usa ka bar sa mong lugar. Apan mibalhin sa laing bar, gumikan dunay nakabikil nga laing customer. Apan diyang mibalik sila sa mong lugar, dunay rambol. Diyang miuwang sila, dito na sila nadunggaban. So, simple po lang to, away inuman, tapos nagkaroon ng away at napunta sa pinalaksak. Nailhan na sa PNP ang sospek nga nanunggab human na diskubre ang motorsiklo ni ini. Padayon kini karong gipangita. Hugot nga seguridad karon ang gipatuman sa Maong Boulevard. Inakuan pa og pahayag ang kabanay sa namatayng lalaki ug ang nasamdang biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Lady Rider sa Cagayan de Oro City patay samtang angkas nga babae. Kritikal human ni bangga ilang motor sa truck sa Cagayan de Oro City. Driver sa truck angul sab sa aksidente. Nakaalerto si Cyril Chavez. Daw mipilit kining babaeng rider samtang nagbuyod sa kalsada ang angkas ni ini. Human ang nahitabong aksidente sa ilang gisakyang motor kontra o sa van truck sa National Highway sa Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon sa traffic unit sa Kokpo, nahitabo ang aksidente pasado alas 5 sa hapon adlang Lunes. May gawas nga samtang gabiyahe among van truck, kalit daw mitabok sa iyang lane ang motorsiklo nga gimaneho sa mga biktima hinungdan sa head-on collision. Sa kakusog sa impact, di maitsura ang motor ug hilabihan ang kalumping sa atubangang bahid sa van truck. Posible nakatulog sa baka. Okay. Unsa pa ingon Okay, siya? hawan man, wala man sa ningon niya nag-overtake. Ingon ang driver sa, according sa driver sa van, Okay. Wala man sa sige overtakean. Gituhuan sab nga kusog ang padagan sa duha ka sakyanan, rason nga wala na malikayi pa ang aksidente. Gani, naguyod pa og kapin 36 meters ang motor. Gidala pa sa ospital ang mga biktima kung asa patay ang babaeng rider samtang kritikal ang angkas ni ini. Ang driver sa van truck na admit sab sa ospital, human nga maigo og bildo ang mata ug naipit ang tiil ni ini tungod sa bangga. Nakadakda pang mag-atubangay ang duha ka partido alang sa panagsabot. Dapat mag-helmet yun. And at the same time, kanang dalana is kusog ang dagan sa mga sakyanan diya. That's why nga na ibutangan nag-double solid zero line. So, supposed to be double solid zero line, dapat dili ta mag-approach or overtake sa opposite lane. Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Samdan ang usa ka estudyante human nabanggaan og motorsiklo samtang mitabok sa usa ka pedestrian lane sa Cotabato City. Driver nga misutoy human ang itabo na hulikam. Ani ang report. Kita sa CCTV ang normal nga dagan sa mga sakyanan ug mga residente nga anaa sa gawas sa usa ka tulungaan sa Cotabato City pasado alas 10 Lunes sa buntag. Apan kamatikdan kining duha ka mga lalaki nga mitabok sa pedestrian lane hangtod nga ang usa ni ini nalagput human mabanggaan og motorsiklo. Nakabarog pa ang maong lalaki og gihinabi sa rider. Apan kalit misutoy og padagan ang rider. Ang kuha sa CCTV gilayong gi-upload sa uploader hangtod nga mikatag sa social media. Ang suspect mipatimaw sa otoridad pasado alas 10 sa buntag adlawng Martes alang sa settlement sa grade 12 student nga biktima kauban ang ginikanan ni ini. Inakuhaan pa og payag ang duha ka kampo. Matod sa PNP, posibleng kusog ang padagan sa mong motorsiklo
ug wala ni ini nabantayan ang mga nanabok hangtod nakabangga. Busa kini ang pahimangno sa PNP sa mga motorista. Paalala namin sa mga motorista na kapag tayo ay nagmamaneho, maging maingat po tayo at dahan-dahan po tayong takbo ng ating sasakyan o motorcycle, lalo na kapag tayo ay paparating na po sa isang pedestrian lane. Dunasab kini tambag sa mga mabiktima nga dili dayon mo report sa insidente. Pag may mga ganitong halintulad na insidente, agad po niyo ipablatter sa inyong kapulisan para mabigyan po ng investigasyon at action. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao. Misamis Occidental Police Provincial Office sorpresang nagpahigayon og Oplan Galugad sa Misamis Occidental Provincial Reformatory Jail. Nagkadiang kontrabando sama sa mga improvised nga hinagiban na sakmit sa otoridad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa Misamis Occidental Provincial Police Office, uban ang kooperasyon sa mga jail officer sa Misamis Occidental Provincial Reformatory Jail sa Oroqueta City, sorpresang nagpahigayon og Oplan Galugad. Usa-usa nga gipangsulod o girekisa ang mga selda sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Sa mga operasyon, nasakmit sa otoridad ang nagkadayang hinagiban nga dakong gibawal sulod sa mga prisuhan. Pipila ni ini ang mga improvised bladed weapons, mga gunting, baraha, nail cutter, cutter blade, sigarilyo, mga dagom ug uban pa. Para gayud nga masiguro no nga walay mga ginatago nga mga kontrabando kining mga persons deprived of liberty sama sa kining mga armas, droga o uban pang mga butang nga ginadili sa sulod sa prisuhan. Ang operasyon nagsumikad aron mapugngan ang mga posibleng dili maayong butang nga mahitabo sulod sa prisuhan. Pasalamatan pud kita kay wala man po'y any nga mga pagdumili no ilabi na on the part sa ato ang mga piniriso nga naa sa maong jail facility. Karon nakatakda nga mag-atubang ang mga dugang silot ang mga PDL nga nakuhaan og mga kontrabando. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang usa ka barangay tanod human midiretso sa kanal ang gimanehong motorsiklo sa General Santos City. Biktima, gituhuang lango sa ilimnong makahubog sumala sa PNP. Ani ang report. Maayong pagkahapa tapad sa iyang motorsiklo kining lalaking rider nga anaa sa drainage canal sa kadalanan sa barangay Fatima, General Santos City pasado alas 3 sa kadlawon adtong Martes. Ang 46 anyos nga biktima kinsa kasamtangang barangay tanod sa mong barangay gilayong gidala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival. Gilayong giretrieve sab sa otoridad ang motorsiklo sa biktima nga nahulog. Matud sa PNP, gikan nag-inom ang maong biktima ug lango matud pa sa ilimnong makahubog. Apan pugsanon gyapon daw kining miuli hangtod nga nadisgrasya. Ginapugnan pa siya sa iyahang kauban nga dili mo dayon og lakaw lagi kay simpre nakainom na. So namilit man gid siya na muhawa. So istorya po daw nga mga kauban nga tanod nga problemado siya sa may family problem sila. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gipasabot sa Department of Education nga walay mausab sa mga subjects sa mga estudyante atol sa pagpatuman sa three-term school calendar sa sunod school year. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Jenilito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11. Ang basic education dili susama sa kolehiyo nga mausab ang mga subjects matag semester. Ubo sa bagong sistema, inaitungaon ang school year sa upat ka mga periodical o quarters. Tungaon na lang kini ngadto sa tulo ka mga termino o tulo ka grading period. Ning bag-uhay lang giaprubahan sa Economy and Development Council nga gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 3-term school calendar alang sa pagpalambo sa sistema sa edukasyon sa nasud. Sa sunod nga school year, gilaraw nga 201 ka adlaw ang pagtungha. Din ang unang termino nakatakda sa Hunyo hangtod Setyembre. Gisundan sa Setyembre hangtod Disyembre ug ang ikatulo sa Disyembre hangtod Abril. Pagpaklaro ni Atilio, susama gihapon ang panahon sa break o bakasyon sa mga bata sama sa mid-year review sa mga magtutudlo ug Christmas break. Tumong niini nga mahatagan og mas taas nga panahon nga makakat-on ang mga bata
ug matubag ang mga gintang sa edukasyon tungod sa mga suspensyon sa klase tungod dunay daot nga panahon, kalamidad ug uban pa. Mga kapuso, mangandam na sa nagkainit nga panahon. Sumala sa pag-asa, easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nanguna nga weather system nga makaapekto sa nasud karon. Dala niini ang init nga panahon, busa likayan ang mabulad sa adlaw ilabi na sa udto hangtod hapon. Apan bisan ini di gihapon malikayan ang mga pagulan. Busa batasan gyud ang pagdala og payong kay dili lang kini panagang sa init, lakit na sab sa ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pagulan sa Mindanao, partikular sa Caraga, Soc-Sargen ug Northern Mindanao. Busa mag-igmat kanunay mga kapuso. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nasunog ang gibana-banaang 20 ka ektarya nga luna sa sulod sa compound sa General Santos City International Airport. Tinubdan sa sunog, padayong giimbestigahan sa BFP. Ani report. Wala na'y makuhaan pa og pagkaon kining usa ka klase sa langgam nga mipatong sa usa ka kahoy human naabo ang halos 20 ka ektaryang luna. Giulbo ang sunog hapon niadtong adlong Biyernes sa compound sa General Santos International Airport sa General Santos City. Pilayon kining girespondihan sa kabomberohan apan gumikan sa uga nga sagbot, paspas mekanit ang kalayo. Ang maong sunog napakgang sulod sa kapinpulo ka oras. Hinuon wala ray angol sa hitabo, matod sa BFP. Layo ra sa perimeter sa runway 117 kung asa nahimutang ang mga importanteng gamit sa airport. Wala sa flight nga apektado. Wala man kay layo pa man gud siya, medyo lapad mo gud ni kayo nga tuang airport sa Dinsan. Layo pa siya sa runway. Wala man na nakahatag og serbisyo sa mga eroplano nga nagamit sa airport. Nagpadayon ang BFP sa pag-imbestiga sa tinubdan sa sunog. Ginakuan pa og pahayag ang tagdumala sa airport. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. One Mindanao. Usa ang patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa Maguindanao del Sur ug Surala, South Cotabato. Ani report. Tignan nyo mga guys, meron ito Dead on the spot, ang lalaking driver human mabanggaan og wing van ang gimanihoang tricycle sa barangay Kayaga, Datu Paglas, Maguindanao del Sur, Lunes sa gabii. Sa paunang investigasyon, kalit lang nabanggaan ang maong tricycle sa kasugat nga wing van truck, gumikan sa kakusog sa impact. Nakahiagom og grabing sama ng biktima, hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad. Sa Surala, South Cotabato, mayong pagkaguba sab sa unahang bahin ni ining barangay patrol car, human mi bangga sa likod nga bahin sa dump truck sa barangay Kemato nga nahitabo Lunes sa buntag. Gilayong gidala sa ospital ang mga nasamdan. Ginasuta pa sa otoridad ang hinungdan sa insidente. Inakuhaan pa og pahayag ang driver sa maong dump truck lakip na ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 padayon ang pagproseso sa mga ayuda alang sa transport group sa Northern Mindanao. Payout posibleng pagkahumana sa Holy Week. Human ang 3 ka semana nga sa gunsong mega oil price hike. Padayon sab ang pagpaningkamot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 10 sa pagproseso sa mga requisitos aron makuha na ang fuel subsidy o mga cash assistance alang sa drivers ug operators. Nagpadayon ang profiling sa LTFRB 10 sa mga TNVS driver, mototaxi drivers ug food delivery riders. Apan pagpasabot nila nga tungod sa proseso, madilatar gamay ang pag-release sa maong mga ayuda pero gisiguro nila nga dunay madawat ang transport group. Sa pinakauling tala sa LTFRB 10, anaa sa kapin 4,000 drivers ug operators ang ilang nasumite sa central office ug naghulat na lang nga ma-release ang pondo. Nakakasana itong fuel subsidy. So April 6 yata, pasensya na ho ha. Ang sinabi ko noong nakaraan, Monday mag-umpisa pero sa Manila nag-umpisa na ho yan.
Dito ho sa Region 10, proseso lang ho. Ina-iron out lang natin ang mga gusot. Gikalingawan ang usa ka batang lalaki nga nauna na og ingkib sa lechon baboy nga handa samtang nagmisa pa. Sa kuha ni Mommy Hughes Cooper Genevieve M. Oling, nakita ang iyang 3 anyos nga anak nga si Richly nga naaktuhang naningkamot in town sa pag-ingkib sa dalunggan sa usa ka lechon baboy nga nakaputos pa ang lawas nga handa ato sa usa ka Thanksgiving sa Malaybalay City sa Bukidnon. Kini samtang ginapahigayon pa ang misa ato sa aktibidad. Dihang mi success na sa pagpaak sa lechon, yanong mihawa ra si Richly nga daw walay nahitabo. Gikalingawan kini sa netizen kay kitsa manggudaw di ay ang makapugong sa kalami sa lechon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.